nangyari na sila magmana. Kaya yung tugon natin sa Salmo ay napakahalaga. Gusto kong pag-isipan natin, mga kapatid ko. The portion of the Lord is His people. Alam mo ninyo ang konteksto noon? Yung binanggit sa Salmo mismo na matapos likhain ng Diyos ng hati-hatiin itong mundong ibabaw, kung merong ibinigay para sa Israel, at yun nga yung pangako na naroon si Moses para pangunahan sila, ngunit sa totoo lang ang nangungunay si Yahweh. Sa hatian ito, ang Diyos ay may kahati rin. Yun. At ito yung kanyang bayan. At tayo tinalagaw upang tiyakin na yung bayan ng Diyos ay bayan ng Diyos. Buo. Buo. Yung konseptong iyon, God wants a people formed for Himself according to His Word. Iyon ay malabok sa ating consciousness at pati na sa ating theology. Napakaraming kabalighuan. Sa isang banda, we go for the people, maramihan, to the neglect of the individual. Sa isang banda, inuuna natin, anyway, meron namang individual na nakapasok, kaya meron mang napagsarhan, na meron mang hindi umabot, marami namang nakapasok. Yun yan. So, tayo ay depende kung ano yung konbiniente, anong perspektibo, sambayanan o individual. Ito ay kaya nating tawid-tawirin. Ang para sa akin ay ang aking bayan. Ito'y nilalarawan natin, mga kapatid ko. Una sa templo, doon sa sakripisyo, ang mga tao ay merong kanila. Pagkatapos yung Holocaust, yung iaalay para kay Yahweh. Doon nagsimula yung bahagi na tinatawag. At nangyari na yung panganay ay bahagi ng Panginoon. Portion din niya yun, sa hatian, sa mag-anak, yung panganay akin, yung masusunod ay sa inyo na. At dito tayo pumapasok. Ang kaparian ay bahagi ng Panginoon. At literal, sa ating mga angkan, merong buong linaw sa ating mga magulang noon at sa bayan din na meron silang anak na para sa Panginoon. Tayo yun. Ngunit, hindi doon nagtatapos. Sa pananaw na pangkalupaan at pangsandaigdigan, in the global perspective, yung pa rin sinabi ng salmista, totoo at kailangang maging totoo. Bahagi ng Panginoon ang kanyang bayan. At tayo ang tinawag upang ititiyakin. Kaya patuloy ang ating pagmumuni-muni na kaya merong Diocese ng San Pablo, kaya merong Obispo Ben na nakatalaga ay upang tiyakin yun. At kaya may mga katulong ang obispo, ang kanyang kaparian, ay upang tiyakin yun na ang bahagi ng Panginoon ay mapupunta sa Panginoon. At ang bahagi ng Panginoon ay para sa Panginoon sapagkat ang ibinibigay ng Panginoon para sa kanyang bayan ay naiabot natin. Paano natin matitiyak na inaakay natin ang bayan ng Diyos para sa Diyos? Ito'y kung mula sa Diyos ay buong tapat natin na ibibigay sa kanyang bayan ang kanilang mana. Doon talaga nagkakatalo. Kaya't mga kapatid ko, itong ating retreat ay isang napakaseryoso na panahon. At yung
ibunulong kanina sa akin na hindi ko alam yun na kayo pala'y malapit na sa 2016 magdiwang ng ika-50 taon na angkop na ating ngayong hindi pala sa buong Santa Iglesia lamang, kundi lalo tigit bilang bahagi ng inyong 3-year preparation. Nagsisimula sa taon ng pananampalataya na itong pagninilay natin hinggil sa pananampalataya ay nagtitiyak. Anong ganda! Diyos ang nagpapatakbo ng lahat. Tayo gumagalaw lamang alinsunod sa kanyang biyaya. Anong ganda na ang ating pinag-uusapan ay yung pananampalataya ito na ating pinamamahalaan, pananampalataya ng bayan sa pangailangan nito. Ang pananampalatayang kailangan upang ang mana ay maging mana ng pinaglalaanan at ang bahagi ng Panginoon ay maging para naman sa Panginoon. Ang sagot sa lahat ng ito na tanong, tayo ang tanging mga pagbibigay. Sana ang liwanag ng pananampalataya ng Moises ay sumaatin. Ang tibay ng pananampalataya ni Abraham ay sumaatin upang tayo nga ang maging tagahubog sa pananampalataya ng bayan ng Diyos. Amen.